hapon natong tanan, mga kaigsunan. Welcome sa atong afternoon service. Unya kaning atong afternoon, nagpadayon ni mga kaigsunan sa atong series sa People in the New Testament. Karon ika 167. Bay-ubay na ni nga atong nahisigutan na mga katawhan sa Biblia. O ginaot pa mga igsoon nga atong nakopya ang ilang mga principles nga gitudlo. No, ikinabuhi gyud nato. Ug karon ang atong isgutan, atong ipadayon ni si Apostle Paul. Ikatulo nga bahin ni mga kaigsunan, let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again, salamat kaayo sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo, Lord, this afternoon. Please bless us with your wisdom. Allow us, O God, to understand your message regarding the life of Apostle Paul. And please allow me, Lord, to deliver it according to your will and according to your wisdom. Salamat kay Lord sa opportunity. We pray all these things in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The life of Apostle Paul. This is the most promising. Kayon ta, daghan siya nahimo, daghan gipatrabaho ang Ginoo niya as God promised to Ananias nga ipakita sa Ginoo kang Apostle Paul unsa kagrabe ang pag-antos nga iyang maagian sa pagpangalagad. So, luyo ana, dako nga pag-antos, dako nga kadaugan. Okay, sa tanan nga mga apostles, siya man ang pinakadaghan nga nasulat, siya ay pinakadako ug agi, unya siya pod ang gipadala sa mga Gentiles nga pinakalisod nga misyon. Lisod man sad ang mga Diyo kay musukol man gyud ng mga Diyo. Pero sa pagpasabot sa kabahin sa gibuhat ni Christ, lisod ang mga Gentiles kay naa man mga Dios God. Ang kontrara sa mga Diyo, balaod naman, the law. So ang pagbalhin gikan sa law ngadto sa grace, mao ra man ay kanang crucial. Pero diri sa mga Gentiles, nagkadaiya nga mga idols ang angay pildihon ni Apostle Paul sa iyang pagwali. Mao na nga daghan kay siya mga experiences sa iyang kinabuhi, mga igsoon. Unya siya gud mismo, no, personal experience niya sa iyang salvation, perting ninduta, powerful kaayo ang salvation nga pa-experience sa Ginoo niya. And right after sa iyang pagkaluwas didto sa road to Damascus, didto siya gi-instructionan sa Ginoo nga mukuyog siya, no, adto siya ni Ananias. Unya si Ananias gi-prepare na daan sa Ginoo nga nagkiglalis pas Ginoo, mga kaigsunan kadjut. No, ni kuan pa siya nga, Lord, ngano man ni nga siya man nga kay bawo man ka unsa ni klaseng tawhana. O didto na gipasabot sa Ginoo si Ananias nga iyang gamiton si Apostle Paul. Unya sa dihang naluwas na si Apostle Paul, mga kaigsunan, mao na ni ang ato ang topic karon, ikatulo, Paul the Preacher. Nahimo siyang preacher. Wala ni dagan og dugay nga panahon kay igo ra man siya nga gitrain siya sa mga apostles, murag eksakto ang iyahang kanang doktrina, mga igsoon. So si Apostle Paul, nakita nato nga siya bold preacher. Fearless nga preacher. Kung unsa siya ka fearless sa iyahang sayop nga tinuhuan sa una, mao gihapon ang iyahang kaisog sa diyang nasakto na. Mo nakita, di kita mahadlok mo disciple o musulwining anang mga lahi og tinuhuan. Labi nag kanang mga kuan kayo, kanang bold kay sa ilang faith. Kay kung kana mo imong mawin sa grasya sa Ginoo, mga kaigsunan, makakita kag gem, no, sa ministry. Makakita jud ka og tresyon sama ni Apostle Paul, mga igsoon. And I do believe daghan pa mga tao karon nga nagtuo sila sakto ang ilang gibuhat, unya ang ilang dedication kanang real jud sa sayop nga baruganan, nga kung kana mo'y makamao, kana mo'y makatultol sa kamatuoran, kana mo'y maborn again tinuod, na makakita gyud ta, mga kaigsuonan, og magbubuhat nga kanang maisugon gyud ba sama ni Apostle Paul. True faith leads to bold witness. Paul immediately began preaching Christ, showing others
should share the gospel without delay. Labi nagdili yun. Ang kuan din ni Apostle Paul, ang example, o ang push nga iyang gihatag sa mga churches, preaching the gospel to the lost without delay. So dapat dili sa tabo dili gyud. No, karong panahon na daghan na kay concern nga atong makuan, pero wa man ta kaybaw sa panahon sa mga kanang mga disciples sa panahon nga naa diri sa Bible, wa man sa ta kaybaw unsay mga concern sa mga tawo. Ako nagtuo ko mga kaigsunan sa all ages, no, matag tuig, sukad pa sa unang panahon, lain-laing level ang mga concern. Makaingon lang ta karon nga sa una nindot pa to kay wala pa maingon ani. So karon daghan na magkay mga concern. Pero wa man ta kaybaw. Sa una baya nga wala pay gadget. Pero tibiyang bisihan natong batulata. Magawa sa biatas balay kay tuata nangat katag kay mito, no, nangat kata og mangga, tuatas kasagingan, no, nagkarati-karati, nagubat-gubat. Oh. Unya matanawan na to nga same problem gyapon. Oh. Unya daghang mga pangus. Mora na difference nga kuan sa magduwa-duwa sa mga bata karon, ang ilang mapangos, ang ilang utok, ang ilahang kuan kay maguba sa radiation. mo na kalainan kay nara imong anak taras kwarto nagkulong kay nagsige og gadget. Mo na. Pero ang benefit bisan tuod daghang pangustong sa unang panahon, lig-on sa kinabuhi. Karon ang mga bata tuwa na lig-on dito sud sa ilang gadget. Pag-abot na si gawas, di ka maos kinabuhi. Amora na dako kay diferensya. No? Walay pangos ang utok daghang kay garas. Di nakasabot istoryahan. So mo na dako kayong diferensya. Pero wala gina matag tuig sukad pa sa unang panahon. Naadyo mga concern ang mga tao. So di gyud ta kaingon mga kaigsunan, may nasa panahon nilang Apostol Paul kay kanang wala pa magkaayo mga kuan, mga kahilayan, kanang wala pa may kalingawan kaayo sa kalibutan. Na uy. Same ra gyapon. Ayog ing nangawala kay kabantay ka atos panahon pa gani nila nilat, mao ganito sila mga kaigsunan nga nabiktima to. Tungod kay iyang gipili ang lugar nga duol kaayo sa Sodom and Gomorrah. Mayon ta nga tanawa ha ang ato gani ikuan kaning lugar no murag gyud Sodom and Gomorrah o di ba? Sa una pa ng panahon. Nagtuo ta karon na. Sa una ra na oy. Nga mingon nito kanino murag gyud Babylon o tanawa. Ano maka-refer man ta na oy. Mo na di kita kaingon, mo na kita mga Kristiyanon karon dili na to isulti mga igsoon nga may maguna sa panahon nila kay ayaw. Kay managlahi ang challenges, managlahi ang stages, pero mas daghan ba ta og kahimanan karon para mapatuman ang ebanghelyo sa Ginoo. Compared sa una mga igsoon nga pangitaon kaayo ang basahon. Kaning Bible ba? Lisod kaayo. So mayon ta mas lisod tingali sa una. Labi na sa pagtuon. Di ba? Nakaagi pag magtuon ko mga igsoon ang libro Galinya. Na ako'y concordance, na ako'y Bible dictionary, na ako'y kanang commentaries, na ako'y kanang kuan niya ang Bible upat ka buok. Lain-lain og kuan, lain-lain po napakoy kanang NIV ngunana para ako i-relate ba. Mo na magkuan ko dako ako lamisa. Karon naa naman sa cellphone tanan. Mangutana ka, mag-research ka, tuan na. Dali ra kayo, nya mingon ta nga mas may ito sa una. Dili oy, pari-pariha ra. No? Mingon ta nga high-tech na ang temptation karon, high-tech na masad atong gamit. Amo na depende na kanang imong gamit nga high-tech, gamiton nimo sa dili maayo. Amo na nga grabe jud ka, ma-devour jud ka sa yawa. Pero ang sugyot ni Apostle Paul mga igsoon, sa bisag unsa pa stages nato sa atong kinabuhi, ayaw jud og langay sa pagwali. Mo ang discipleship is the very effective way how to make sure nga ang mga believers dili maglangay.
Mas langay man nga tudluan nato grupo. Kaya di man ta ka-sure sa growth. Sa matag usa kung ang saligan lang nga pagpundok ta, tudluan ta mo, okay, naatay ko na session unya grupo mo ba? Di man ta ka make sure good kung ang tanan naka-absorb. Unya labi na makakauban mo og paspas kaayo ba? Mahapol man sa to siya kung magsitag huwat sa di kasabot. O kanindot ra ana nga ang dili kayo kasabot, mag-disciple og di sad kayo kasabot, so magsabay ra sila og kat-on. Mutubo ra gihapon. Di man no? Kay malaayan masad to ang katong paspas kaayo tudlo unya pagkauman dali ra kay siya kasabot unya ayang gitudloan. Kadugay ba nimo kasabot oy? Di ba? Laliman ka usa ka tuig na mo nagsig tinudloay og salvation, wa ra gyapon siya kasiguro. Naagay mga tao ingon na, pero dili pasabot nga di na siya maluwas kung luwason gyud na siya sa Ginoo. Hinay lang jud ba? Mo na giingon nga wala kayo niya na exercise ang iyang utok. Kay sama na sa tao god nga dili kay nato may exercise ba? Kanang bata nga nagsalig lang kana bitong wa na agi og kanang mga pagsulbad og mga problema sa kinabuhi. Kanang dawat limpyo ra ba sa kinabuhi sa diyang bata pa ayo mo na inyong anak ayo gyud ingon na nga halos di na siya magunahuna ba unsaon na niya pagsulbad. Tagaan gyud na nimo siya problem solving. Muna dili ka ana diretso sa may problema anak ano dili ako'y bahala na o wala imong anak di na magamit ang iyang utok usaon na pug-o na niya mga igsoon kaya kaning problema man gud mao mo gani makapabaid sa atong utok nga mahimo ning hait. Parehas ra gyud tag utok. Pareha rag kapasidad, pareha ra og pagkahimo sa Ginoo ay jud ingna nga naay gibuhat ang Ginoo nga mga bright na ibugo. Naay gyud science nga nagsulti ana mga igsoon mga psychologists nagsulti ana depende na sa pagbaid nimo sa imong utok sa paggamit. Pareha ra mga sakyanan nganong naa may sakyanan nga parehas gyud sila tanan og model pero naay sakyanan nga hinay mo dagan naay kusog mo dagan bisag pareha ra sila tanan. Ngano man tungod sa break-in. May uban nga usa na ka tuig wa jud kadagan hantod sa 60. Naara gyud siya sa 50 kay mukurog na iyang tuhod. Badrive ba na iyang sakyanan og kanang kusog mo padagan, mahibong gyud na sa may sakyanan na mura manigbayot. Pero kanang mga sakyanan nga na break in, so ay drive niya ako sakyanan. Di ba ma-enjoy jud ka inigbulhot nimo, mubulhot yun. Kung kinabkabay mo kabkab jud. Pero naay mga sakyanan nga di gyud wag gyud gipahunat ba. Di ba? Ang top speed kinahanglan makaabot gyud o asa nimo kaya ihurot gyud na nimo. Oh, mo ni kani mga sakyanan nako nakadagan na ni 180, 190 ingon ana nga speed. Mao na nga inig dali ra kay siya ka catch up. Ingon ana, so depende sa pag-break in. Mo sa ni atong utok, giunsa man nimo pag-break in. Sige na makag-break. Na-breakdown na lang. Mo na nga, ayaw tuguti nga malangay. Mo ni ang discipleship, again, mao ni ang pinakanindot nga pamaagi nga mapasa dayon nato ang knowledge nga nadawat nato sa Ginoo, ipasa nato sa atong disciple, unya samtang gapasa ta mas mabaid pagyud ta. Kay gituman naman nimo, mo naman ang pagtuman good. No, kanang pagtudlo nimo sa kaluwasan, kanang tanan nga mga doktrina nga imong nakatunan sa pulong sa Ginoo, ipasa nimo didto, unya na kay nakatunan diha ka how to change your kanang character, imong attitude, imong yung hinahinayan og panday ang imong kinabuhi gamit sa pulong sa Ginoo. Unya mao sa to imo i-share niya. Kung makagi ka ning problema ha, mauni ang giingon sa Bible. Ingon na ba biblical tatanan ba? Nya naara ba gyud na sa Bible gitudlo ra ba gyud na. Unya very effective kaayo ang pamaagi sa pulong sa Ginoo. So unsa man nato pagtabang ang atong mga disciple para dili sila malangay. Mo nakita pud ipakita nato nga sincero ta. Di ta sigsiro. Zero sa pag-ampo, zero sa pagtuon, zero sa kanang pagbisit, zero sa sigsiro ba? Nakasabot ta? Dili. Dapat, sala man na kanang sige lang ka og unya. Dapat, ang zero na to, sala.
sincero. Oh. Diha makamahimong sincere kung sincero ka. Kasabot na mo, anong sincere lang sincero? Iwa na siya. Mao na siya. Dapat ang kuha na to, ang siruhan na to, ang sala. Pero ang atong application, diha ta managhan. Dili kay sigsiro ka, kawa kay panahon. Alright? So, tulo ka butang ato ipuno ani isip si Paul, nahimo na siyang preacher, mga iso. Number 1, strengthen in the Spirit. Mao ni siya nakanindot ni Apostle Paul, kay sa dihang gisugat siya sa Ginoo, Spirit na ba ito? Panahon na to nga si Christ, wala na, nabanhaw na, wala na siya nagpakita badili. Amen? Unya, pag indwell sa Holy Spirit niya, dito na mga kaigsunan, nagsugod na siya og cut-on, nagsugod na siya og train. Unya, pagkahuman sa training mga kaigsunan, tuwa na, strengthened in the Spirit na siya. Wana, before preaching, Paul was strengthened by fellowship and faith. God gives strength to His servants through His Spirit and His people. Importante kaayo ang fellowship. Mao na niyon sa Hebrews, forsake not the assembling of ourselves together. Dapat maglig-unay gyud ta, di ta magdiskariday mga kaigsuonan. Kay kung discouragement lang, daghan kay tag balaan ang discouragement. Pwede ta makapa-discourage sa mga kanang makugihon or kanang bitong decided siya nga mga lagad si Ginoo. Ato lang ang labayan og doubt, madaot na. Malipong na siya. Mao ba? Mao ba di ay? Oh, mo man kasigaran buhaton sa yawa. Ikaw surrender ka, tanawa ra guna sila sa kuan o. Oh. Parehara sa na nimo sa una, init kintahay, init kay ba pero tanawa. Oh. Nya ganaga mapareha na nila. Ya gitudlo ra ba? Wa ra ba tinuod nga lagad? Kay kung tinuod gyud ta mga lagad sa Ginoo, as God promised mga igsoon, everything is under control by God. Tanan, protection, provision, ang unsa pay mga need nimo, all things good i-provide sa Ginoo. Promise man na niya kung naa ka sa iyang buluhaton. Pero kung wa ka sa iyang buluhaton ay sig pamugos. Kay ang Ginoo di man sad siya mapugos. We cannot bribe the Lord. Amen. We cannot bribe Him. So, ang pagkapalig-on ni Apostle Paul nga nalig-on siya sa balaang espiritu mga kaigsunan, nagamit jud ang fellowship. Tanawag asa siya gipauna, gipaadto siya sa mga apostles. Unya si Ananias may gi-assign sa Ginoo para kanang i-anoint siya. Nga pagkahuman atong anointing mga kaigsunan, natangtang ang scale nga nitabon sa iyang mata. So wa gyud siya butae sa Ginoo, gisapungan ra. No? Gisapungan na nga wa gyud kita ang mga tawo nga nay sapong. Grabe kagamhanan atong Ginoo. Wa man gingon sa Bible, no, unsa man na sa imong mata pon, mura man na og himbis. Wala, ordinary ra gyud tong nakita nila nga ang mata ni Apostle Paul, wa na di kita, pero wa sila kitag tabon. Ingana kangingig ang atong Ginoo mga kaigsunan, nga kung sunod lang gyud ta, ma-experience gyud nato iyang kangingig gyud personally. So, wala si Apostle Paul dito nag-fellowship siya, nahadlok ang mga apostles, pero tungod sa gisulti ni Ananias, murag na kuan sila kanang na mellow down, pero nagtuugod ko nga naa gihapon dito nagsigbantay-bantay, babantay lang gyud ta basta kani mo break away gani ni ala managanta. Basta mo magpakita na ni sa iyahag taras ning kanang si kuan soul. So, pero tinuod man ang iyang salvation. So therefore, ang nahitabo na train siya tungod sa fellowship, ang iyang pagtuo nilig-on mga igsuon. Amo na ni tabo Acts 9:19. Acts 9:19. Unsay gingon sa Bible? And when he had received meat, he was strengthened. Sa dihang nalig-on na siya, then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. Nagpabilin siya didto sa pag-fellowship with the disciples. Importante kayo na. Mangandoy ka, mulig-on ka sa imong Kristohanong kinabuhi, pero wa kay simba-simba.
Where can you fellowship with other believers? Kung asa ang gidesignate sa Ginoo nga magpundok ang mga believers, asa man ta niya gi-assign nga magpundok ta sa iyang lawas. Kita mismo, kitang simbahan ba dapat kuanta ka ng fitly joined together. Pasabot na lang fitly joined together, walay absent. Asa magkakitag church karon nga fitly joined together. O, kita mo ng puzzle, mga igsoon nga, nindot ba tanaw, daghang kay pangag. Wala na fitly joined together. Ang gusto sa Ginoo nga, full pack ba? Dili full pack sa mga tao nga dili part sa body. Mao nang uban, tabon-tabunan lang mga igsoon ang mga pahak o mga visitors. Di malipay ang Ginoo, ana. Kaya ang iyang kalipay, tibuok ang lawas. Mao na kitang tanan, responsibilita sa part sa atong family to be in the church katong mga membro sa simbahan. Dili na to tugutan mga igsoon nga kuha ng yawa ba, makakuha siya og higayon nga pasakitan niya ang Ginoo. Masakitan man ang Ginoo kung dili tibuok. Kay maglisod na siya, di man siya kalihok sa atoa. Di siya kalihok, dili siya kahatag og unsay angay niyang ibubo sa simbahan, kay wa man ta nakapahimaya sa Ginoo. Diha man mahimaya ang Ginoo kung ang iyang simbahan kumpleto. Kano sa man ta nakapahimaya sa Ginoo kay kumpleto ta. Kay kung naa mo, wa sila. Kung naa sila, wa mo. Abulahan tong pirming naa. Unya kita po nga pirming naa, siguro ho na to, nga naa gyud ta. No, nga aware ta ba nga naa ta sa simbahan, uy. Basig naa ka simbahan, pero galupad-lupad ng imong hunahuna. Ano? Na-excited ka sa kanang iniguli na kay, wa na, magsugod na tong akong gitanaw ba? Kung si pastor, dugayong human pastor, uy. Munang dili kay kakahatag o gigayon sa Ginoo, mabita na sa una, mga igsoon nga, niagim sa ko, membro og simbahan, inguna na, after sa church, daghan pa kay mga meetings, enjoy kaayo. Lingaw kay istanan. Muna, mga uli na, wa na, sirado na, ngit-ngit na, kami na'y magsira sa, sa katipunan ba? Kami na'y magsira sa kanang gate, lipay kayong dughan. No? Unya hoping for the next time nga maadto na sad na sa mig simbahan, ingon ana na sad ka nindot ang fellowship. Diha maguta malig-on. Pero kanang ikaw human nagsimba, kanang ganahan na day ka nga mo depart. Saan mo paglig-on ana? Di ba naminaw ta? Importante ang fellowship, mga kaigsunan. Muna si Apostol Paul, nalig-on siya kay mao mo gunin hitabo niya. Sa dihang nalig-on na siya, kaon na siya, ang nitabo mga igsoon, according sa Bible, then, si Apostle Paul, si Saul pa iyang andiri, 13 days with the disciples which were at Damascus. Tanawa na gunan mo, 13 days, unya ingon ana ang resulta. How much more? 13 years. Pila nakakatuig sa Kristohanong kinabuhi, kumusta naman ang progress sa strength nimo sa imong spirituano? Kumusta naman sa dihang magdadaka sa Bible, unya mo open ka, kumusta naman ang imong knowledge diri sa pulong sa Ginoo? Kumusta naman ang imong sharing? Kumusta naman? Believable ba ka sa dihang mutudlo ka sa kanang mensahe sa kaluwasan? O maglibog gihapon ka? Confident na ba ka o makuyawan na gyapon ka? Kanang at peace na ba ang Bible sa imong kamot o murag magkurog gyapon? No, ang Bible may mukurog, pero imong kamot gud mo ni kurog. Dapat na ay mga development, mga igsoon. So, dili na tugutan nga mawala ang atong pagpalig-on sa atong alang espirituhanong kinabuhi. Si Apostle Paul, diha siya nalig-on. So, natural, mao po na makapalig-on na to. Ayaw likay ang mga fellowship. So, as much as possible, dunay opening nga i-lead ka sa Ginoo
okay, buhatan ni sa simbahan. They put your hands there. Unya, do not remove it. Kaya sa dihang daro man na good, daro sa pagpangalagad ba? Sa dihang gibutang na nimo imong kamot sa daro, ayaw gyud og tangtanga. Dili kay ato suwayan kung okay ba ni? Oh. Mo na nagbutang ka sa daro sa Extension Church, wa nay lugak kay na. So puslan man nga dagdaro ka, tumana ang Ginoo sa imong pagdaro para walay sipyat mga igsoon. Kay sayang man ang mulabay nga mga panahon. Unya, imagine na mga kaigsuonan, imagine na nga daghan na taog kanang mga Extension Church. Imagine na ang growth. Unya, puros na disciple. Ngay abot sa Domingo, magpundok dayon ang mga Extension Church diri sa main church. Magpundok. Tanawag, unsa kalig-on ang simbahan. Bisan pag mamalit na taog property, awa na perti ng gaana. Magtukod na tag building, awa na sunod mga 3 ka tuig na gabarog na. Paspas mahuman kay ngano man daghan man tao. Tanawa na gud. Nabi datoy katong si Harrison man dito nagingon. Nga naa siya pastor ko no nga nihawa sa UCCP ba gitambagan siya. Din siya ikaw kay naaman nimo bilib ang mga kuan kay musayaw gud kuno siya, musayaw siya unya mga entertaining kay siya ba. So ang congregation kuno naa niya ganahan maminaw. So gitambagan siya nga paglahi na lang mura masana og negosyo. So paglahi na lang unya ang imong dadod katong mga mutites. Luuya lagi si gibiyaan nga church. So nisiak siya, dili na siya UCCP ang agad sa gingon ni Erson. Agad siya ang simbahan nga murag movement ba? Nga naapay katong commercial. Taas kay ngan nya naay sa last part commercial church. Di na church. So nahibong kuno si Sir Harrison kay ang pag-adto permero wala pa ni palit kay kuan pa kanang gamay pagbalik niya nindot na kay sakyanan unya kanang daghan na kay kwarta laliman ka kuno nana siya 200 ka membro hatag lang tag sa kalibo that is 200,000 niko grabeha ginegosyo gyud ang simbahan commercial gyud dili na mao ang pagkuan og simbahan. Let the people give according sa gitudlo sa Ginoo sa Bible. Kinahanglan mo epekto ang giving sa kinabuhi sa mga believers. It is not because nga mudaghan ang kwarta sa pastor. Kung padaghanon na si Ginoo, watay mahimo mga kaigsunan kay tinuod man na numbers has power. O tinuod man na nga kung ang mga Kristohano kanang usa ka libo gamay ra kayo na oy. Kung tinuod jud ka nga muuli ka sa imong tithes, ya gi-bless ka sa Ginoo, unya ang imong offering pa, kanang 1,000 is very small. So kanang 200,000 is kuan pa na, mga tulisan ang mga tao diha. Unya 200 ka membro, unya ang offering 200,000 ra. O mga tulisan na. Di na magdugay mga igsoon, kay maghinay nagkalagas. Wa may tulisan nga wa may tulisan nga makastay sa presensya sa Ginoo. Madugay mapdusan gyud na. Sige atag igo kapuyaan ni oy. Absinan tani panagsabi. Oh, na panagsa. Giving Satan a chance. Oh, madugay ka ng panagsa nimo, awa na. Magtibuag sana. Asa na mo padung? Wa na padung simbahan di na. O man na tagaig chance ang yawa mga igsoon. No? Pero dapat maglig-on ta diha sa Ginoo. Philippians 4:13. Kay kung maglig-on ta diha sa Ginoo, kaning Philippians buhi kay ni mga igsoon sa ato ang Kristohanong kinabuhi. In verse 13 ingon sa Bible, I can do all things. I can do all things. Kasagaran sa mga Kristohanon giputol na diha. Mahimo nato ang tanan kung through Christ nga naglig-on nato.
Mao ingon si Apostol Paul, tungod kay nalig-on man siya sa balaang espiritu, nalig-on man siya sa Ginoo, ang iyang motto, mga kaigsunan, I can do all things through Christ which strengtheneth me. O pila ka buk Kristohano nadasig ani nga bersikulo. O pila ka buk mga tao, mga Kristohano nga nagmisyus ani nga bersikulo. No, gihimo lang mura og kanang antidote ba? Antidote sa problema. Unya wag gyud nahimo. Pero may nalaki nituo sa bersikulo, pero siya ra wala gyud, dili gyud in Christ. Di ba? Lisod man ang kanang gisugo sa Ginoo, lisod, pero with him all things are possible. Muna ka na extension church, kamo mga men, mahadlok-hadlok mo, ay goy, kuyuga go ng Ginoo. Kuyog gud sa Ginoo. Makaingon lagi mo, exciting lagi nila. Oh, huwata. Pag makita sa yawa nga ikaw, promising na kay ka diha sa imong extension, anhaan dayon ka og mga laing tinuhuan, anhaan dayon ka og mga kanang mga faith defender, anhaan dayon ka, oh, huwata. Pag mahitabo na-threaten na ang yawa nimo. Pero samtang ikaw pa'y nagsigig panawag sa yawa, ikaw mo nagsigig kuyog sa yawa, di ka na siya manghilabot nimo, di ka padadaan sa iya mga kurunes. Nasabda na to? So when there is no persecution sa imuhang Christian life, wala gyud na-threaten ang yawa nimo. But rest assured, mga igsoon, this verse is for us who believe in Jesus. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ikaduha, straightforward in his message. Muna ganahan ako ni Apostol Paul. Pag muwali ni siya, punto per punto, mga igsoon, wa na liko-liko. Dili na kay kanang kani bugat kay nida ato sa liko-liko para muhinay ba. Wala oy bundak diretso, mga igsoon. Mao na si Apostle Paul, straightforward siya sa iya mga wali. Paul wasted no time. He preached Jesus boldly through preaching centers on Christ, not on self. Usay conscious kay ta sa mga pronunciation, conscious kay ta sa ato mga English, kung dili kaya Bisaya. Pugsong gyud nato ng English, mga kaigsunan, kung dili nimo ma-straight para lang ma-compromise ang mensahe, ma-compromise mo gyud kanang di na kaka-explain ba? Di ba? Sa atong mother tongue, mas maka-explain mo gyud tagtarong gud. No, di na lang ta magpabilib. Kung panalitan, fluent kay ka mag-English. Unya, hala, English, straight ka diri. Ang mga naminaw, nga. Di ba sa sila kasabot? Di ba? Kay ang mga tao, panalitan, yung ka nga, ang imong ka ng winalihan ba, coriander. Pero ang yan nasabtan, wansoy man. Muna, di yun, naalag yun unta to diha iyang gipangita. Pero coriander man ang imuhang ingon nga naay coriander diri. Sao man ako, nangita ko wansoy lagi. Wala nag-abot na mao nagud unta to. Nangita silang Savior, ang iyong mga pagwali nimo di makamasabtan. Mao na mabitaw to kanang speaking in tongues, mo bitaw na reason nganong dunay speaking in tongues. Usa ra kawali gihatag nakasabot ang matag usa nga managlahi og kanang lingwahe. Mo to'y power sa speaking in tongues. Nagwali sa usa ka lingwahe ang mensahidor. Dili bla 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 la 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 full of the Holy Ghost na. Unsa man ang lingwahe? Bisan sa kanang kalibutan sa mga buang wa man na. Ayun, yung mga bata, tingali, kabantay mo ng mga bata, tubag sila yun, makasinabot man sila mag-istorya. Tingali, naagi lingwahe, pero di ko mutuo mga kaigsunan nga na sila gipasabot. Di ba? Yahay yaw-yaw, niya magdungan ng yaw-yaw, sayop na, di na mao nga speaking in tongues. Ang speaking in tongues na usa ka tawo ni barog sa congregation, mix ang crowd, lain-lain og race,
lain-lain og nationality, nagwali diri, dili kasabot tanan. Pero nakasabot sila, nahibong sila. Langan man na siya nga, kanang insik, nagkuan man, nag-German man. Ang ilang dungog, German. Depende sa ilahang masabtan nga lingwahe. Moto'y power sa speaking in tongues. Ingon na ba? Naapoy interpretation. Kaya naapoy gisulti sa Bible, kung naa diha, naay mo interpret. Yung katumagod pag sulti ato, diritso magod tugwali, unya nakasabot ang tanan. Di ba? Wala naman to kay lain-lain gusto niya, pero tindaghan ang interpreter. Pero gi-explain ni Apostle Paul, kinahanglan ang kaning speaking in tongues, masabtan. O na ako, niwali ko dito sa Thailand. Di ko kibaw Thai. Kutob naman dyan ko, sawadee cup. Pagkahumana na, no more cup. So I need to speak in English. Ang Amerikano mo ay maghubad sa Thai. Muna ang naminaw nakasabot baka to sa wali kay ang naong og Thai nag in English. Ang Amerikano nag-Thai. Ang ilang naong ba makita gini mo nga Nabali. Dapat siya po'y nagwalig in English, ako'y nag-interpret og Thai. So yun na, speaking in tongues man to ako kay di man sila kasabot, di man to ilang lingwahe. So nag-speak in tongues ko, tongues nga English tongue, unya gi-explain dito, gi-interpret dito sa Thai, sa ilang mother tongue. Oh. Dili lalalala. Babababab, bibibibib, bubububu. Di na mao niya mukatkat pa sa kisame. Huwag cute na sa Bible nga nangatkat sa kisame. Kay grabe na kayong intensity sa kanang spirit-filled. Paita niya, kalitlag kalamba diya sa sawg. Ay, gilabti kay full of the Holy Ghost na. Naunsa. Pero tanawa mga igsoon. Sa ilang kirig-kirig, wag yun nalamba nga o. Kay kontrolado ang ilang pagkuhan. Ambot na lang yun kung magpailad mo, anak. No, naman mo diri. So, wag yun mo mailad. Di ba ko kalimot, anak? Elementary pa ko mga igsoon. Kanang, alaon ka ba? Barog may mga estudyante tanan. Kay kanila lagi, padung na mo, graduate pa, padung mo graduate. Allah, panhaag pari niya. Nangatumba naman sila. Ako di man ko matumba. Uy. Kapila na, kalima na balik-balik ang pari. Lain-lain nagtapad na ko ba? Mga lamba man sila. Niya ako, gusto ko nga malamba. Kung nga ako naglamba-lamba. Nadugay niyo na din ang katong nagsigaan ba? Kamong dili mga tumba. Pag hinulsol mo og ayo sa Ginoo kay pirti nagdagko abog ata sa inyong sala ni kuto. Ikaw sige na promise igbalik. Inigbalik lagi ato batumba na ko. Yali katong nag-ana ba siya? Salam. Nakasabot ra jud na dugay. Nakabantay ko nga na nagkuhan, mulingi man sa una matumba. Murag siguruhon ba na may taos luyo? Grabe gini ilad-ilad. Hasta ang kanang, ingon ana, ilaron ba? Dili na mao mga igsoon. Dapat tininuod ni ato straightforward ang mensahe. Kung sakit, dawata. Kung makalipay, dawata. Makalipay rin dahil mo dawaton, kung palitan, masakitan na mo. Di na dahil mo ganahan maminaw. Di ba? Tanong ko niyo, ningaw, kiko mensahe, aligre ginis pastor, Diyan na magkuhan bitaw, kanang iso ka mensahe, muli. Huwag yun, nalipay. O sana magkuhan na lang tani, stand comedian na lang tani.
Di man guna kuan nay usahay nga makatawa ta sa mensahe. Depende man guna sa unod sa mensahe God. Gusto nimo pirmi lang ka nga pastor pakatawa sa diya pastor. O kanang magkuyog ta, kanang wa ko nagwali ba? Oh. Basig makakatawa ka magkuyog ta, di man gud mo manguyog kay nako gud. Di kayo mo manguyog. Ambot nga mahadlok tingali mo ba? Kay di tanam kuyog ni pastor sa kinan kay ngano tuduan na sa tanag networking. Na, kung ano sa tanang pastor, negosyo na po ni, negosyo. Kapoy, kanis pastor paminahon. Ang tanaw na nakisay, kapoy, ano niyang matiguang na mo. Unyawagan mo yung makuot niya sa kilid. No? Ang inyo na, namoy makusi, anak, tabangi ko anak. Mas nindot yun ito na kay makuot sa kilid, anak, pangsugod ni mo anak, Sa may mo gusto negosyohon, anak, istudyohin na, tagay ko ba o kanang imuhang feasibility study. Unsa man ang negosyo, tanaw na to, okay ba na? Hindi anak, nag-submit na ko pa. Para dito. Tanaw din samahan. O sige, pilipunan na ni, 5M, o sige, sugod. Kaninduta, ingon na Ganahan mo makaamahan mo ingon na? Kamo mga young people, ganahan mo ingon na inyong amahan? Naa nato ang chance. Naa nato ang chance nga makahatag ta og pang-start up sa atong mga anak. Dili lang kay balay mga igsoon, panginabuhian gyud. Unya ang pinakalabaw nga matudlo nimo sa imong anak ang prinsipyo, the reason nganong gi-check nako kay di ko gusto magnegosyo ka nga mapriso ka. You need to be free for Christ. Mao na ato nang mastiron gyud kanang mga passive income gyud nga mga negosyo. Ayaw gyud mo ana nga kanang active nga kanabitang income. Kay pwede man na business pod active. Kung di ablihan, di mo kita. Mas nindot gyud na nga investment, di ata mag-wise. No? Wise ta anang investment. So si Apostle Paul, straightforward sa iyang preaching, straightforward sa iyang kinabuhi. Mao na nga nindot kaayo ang iyang performance mga igsoon, ang actual gyud niya nga pagpagalagad. Acts 9:20, ato balikan ang Acts sa verse number 20 sa chapter 9. Tanawa, after siya nga na-train, wa na naglangay, and straightway he preached Christ in the synagogues that he is the Son of God. Dito sa mga sinagog nga nahadlok sa iyaha, kay iyang prisuhon ang magwali sa ngalan ni Jesus Christ. Kanon ang iyahang pag-adto sa sinagog, ang iyang wali, iyan ang i-declare that Jesus is the Son of God. Muna ilhanan sa tinuod na luwas. Kaya pa, nakasabot ha? O karon unsa may proof may makita sa imuha nga tinuod na jud di kang naluwas? Klaro kay kausaban ni Apostle Paul. O dapat na siya makitaan sa tuwa nga kausaban mga igsoon. Straightforward nga wali. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1. Verses 23 to 24. Tanaw sa gingon sa Bible, but we preach Christ crucified unto the Jews a what? Stumbling block. Muna lisod-lisod sa dwalihan ang mga Hudiyo, kabahin sa kaluwasan nga by grace, tungod kay nahigot sila dito sa law. Stumbling block, makapandol ka. Muna nailalis-lalis mga igsoon, sa panahon nila ni Peter, nailalis-lalis dito kang Pastor James. So naay mga lantugi o kanang mainiton nga mga away o lalis mga igsoon bahin ani. Stumbling block. And unto the Greeks, foolishness. So kung mauna ang nasugatan ni Apostle Paul o sa uban nga mga disciples, nga ang imong giwalihan, ingnon ka nga makapandol, sa imong gitudlo. Ang uban nga, mingon na sila nga, binuang ng imong wali, oy, di man na tinuod.
Oh, kung ikaw ang makadungog ana og makakita, mo padayon ka. Ug anahan na may tabo sa imong pamilya, mo padayon ka. Sa imong mga higala, mo padayon ka. Muna dagha mga Kristohanon, after nga nasugatan nila klase ang mga tao ingon ani, naluya na. One thing nga wa nila nabuhat, nga gibuhat ni Apostle Paul, strong ang iyang fellowship with other believers. Mao ni karon sa panahon nato, kung strong gani ang imong fellowship sa church, pag gi-persecute na ka didto, ma-share man nimo. Brad, unsa may buhaton, mao ni ako na experience oh. So ang imong experience nakapaliko nimong samot, ngano man, na may spiritual brethren nga makahatag nimo og kanang lamdag. Nganong nahitabo na normal gyud na pasalamat ka sa Ginoo ni agi na kaana. Di kay inunay ka katong mga dili spiritual nga imong duolon, ayo na to baliki. Di ba? Ayo na kanang likay na nga makita kay tawo nga na pareha na likay ayo na diula. Ni gamay lang imuhang mission field. Pero lahi man imo tambag ang espirituhanon. Iya sa Ginoo ang pagkigubat, ang ato is wali ra. Muna igpatandog kung naay makadungog kay ingon ana, padayon nagtudlo. No, ayaw likayin ang lugar na kay naapay mga tao diha nga gi-prepare ang Ginoo para muwin ana nila. So pangita ato ang tao nga gi-prepare sa Ginoo. So dili pasabot nga imo na nang i-condemn ng lugar na, dili man ang lugar. No? Next. Wait ka lang diha. Naaray mo win ni mo niya. So, mo na hitabo kang Apostle Paul. Wali dayon siya. Niya sa iya pagwali mga kaigsunan. Nakadungog siya ingon ani nga klase nga mga feedback. Sa 24 tanawa. Unsa may respond ni Apostle Paul? But unto them which are called. Ato gitawag, gipili sa Ginoo, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Mao na ayaw jud hunong kay basin kana nga Greek, kana nga tao nga imuhang gi soul winning, di na mao ang gi-prepare sa Ginoo. Unya ang sunod kung imo i-condemn na, ang sunod daw to nga adtuon nimo, mao na unta to ang nibilib. Na-lose nimo. Kay ngano man ni diretso makagsutoy. Ti ana yung lugar na dili. Dili ang lugar. Kay mao naman gyapon no. Naay mo bilib, naay di mo bilib. Naay gitawag, ug naay wa gitawag. Naay pinili, ug naay wala gipili. Wa man ta kay bawog kinsa. Di ba? Mao na ang sugo sa Ginoo nato kay wa man ta tagaig abilidad sa Ginoo tuno kinsa tong gipili sa Ginoo, no? Kanindot ra gyud unta nga tigaan tag abilidad sa Ginoo ba nga makita na itong mga unbeliever nga gipili sa Ginoo kay naay mo sidlak-sidlak sa ilang agtang. Ano na pinili ay. No, dali ra makitaan. So dili ma-wasted ang atong time. O wala na sacrifices. Pero wa man naghihimo sa Ginoo gud. Mo nang iyang bando na to whosoever. Ora maglibog jud ko ani ngano ning election og whosoever mag-away man eh. Di man na dapat mag-away kay ang election iya sa Ginoo. He knows siya mo'y nagpili kinsa iyang luwason. Siya ay nanawag mga igsoon ug wa ta kay bawog kinsa na sila. So kay wa man ta kay bawog kinsa na sila, unya sigurado man nga naay tinawag anan dapita diri sa kalibutan, tanan atong iharus. Igno na to tanan. O siya rog dili na nato makita nang ipagpangita sa Ginoo atong haruson. Di ka magpili-pili mo pugkag imo. Nya lahir ba ni imo kriteria sa pagpili? Mili ka kani buutan ni. Nya kun dito kaayo, kubian kaayo, di patay ang imuhang nay usahay kaning maldito kay ignaw mo noy buutan maminaw. Mura gyud salig sa cover gyud. No? Kaya usahay nindot kay cover, pag abli nimo batia ba istorya ani? Minay uban hapit ang cover mga igsoon, wag gyud kalami tan-awon ning kabira pero pagbasa nimo la kanindot sa story. Oh, kay ang focus sa writer to sa story wa sa cover. Di ba? Kamantay bitaw mo ana mga kuan kanang naa sa YouTube,
grabe hag thumbnail, oy. Guwapo kay thumbnail, pero tanan mo, wag gyud. Wag ko kay makuha nga. Kanang lesson ba? Puro sira ka ng mga kabuang nga mga video. Pero nindot kay mga thumbnail, kanang kuan kaayo. Inviting kaayo. Pero naiuban nga mga thumbnail, walay pakialam ba? No? Pero pag imong paminahon, naa kay makutlo. No, kaniya to mga video, wa man ni thumbnail, si YouTube ra may gabuot anag unsay iya ibutang. Wala kasagaran nga ganahan kini si YouTube nga magdupa ko ba? Kasagaran magdupa ko niya. May kay mamili na siya, oy. Pero sagdi na lang na, wala na ko na tagaig additional time pa nga maghimo-himo kung thumbnail mga igsoon. If you want to listen sa mensahe sa Ginoo, paminawa. Ibig sabihin sao pagana diha og unsay thumbnail diha nindot, thumbnail na imong uyunan. Pag abot sa sud, di kaganahan, mo out ramang kagihapon. Di ba? So karon atong tarungon ni atong kinabuhi mga igsoon. There is a mission to accomplish. There are people waiting for us. Let's go and preach. Ikatulo, successful in his witness. Muna na kanindot, ngano successful man si Apostle Paul, while ang mga Kristohanon karon di man successful sa ilang pag-witness. Yara, Paul's preaching grew stronger and convinced many. Ngano man eh? Atong sabton, a faithful witness proves Jesus is the Christ by both word and life. Kita, puro rata word. Sa atong life, zero. Dili makita ba? Si Apostle Paul sa iyang kinabuhi, batasan niya, o sa iyang giwali, makita si Christ. Nasabta na to. Mao na powerless ang mga Kristohanon karon sa pagtudlo. Tungod kay sa negosyante pa ka, igora ka na maligya, wa ka ka-experience. Wa kay personal experience ba? Na maligya ka na nga item, wa jud ka kasuway. Lisod makina nga mayon ka nga, base sa ako mga nasusi, ang tanang nagamit ani, hindot man ilahang kuan, hindot ilang review. Ikaw di ay, ikaw nga na maligya, unsa may review ni mo anak? Di ba less kayo ang impact? Mabita na sa atong cookware industry, lisod kayo ni mo i-push tungod sa iyang price, lisod ka ni mo i-push kung ikaw mismo wa ka kasabot by heart gyud nganong kanigyod ang atong gamiton. Di ba? Kaya kung wala ka, mga igsoon, wa ka kay baw sa iyang value, ang iyang price, inig-ingon sa kuan nga, mahal mo na inyo agad lagi. Mao lang gini downside aning kalderuha. So downside ba din ang price? Nga ang price niya mas mubo man kaysa iyang value. Kung unsa ka taas ang value sa cookware, dili kalapas ang price. Kung naliman ka, pila na katuig ni mong gamit, nalabyan na tong price, mga igsoon, nabiyaan na. Tungod sa iyang value o sa imong nadawat nga benefits sa imong paggamit, naamagod diha ang real value sa usa ka butang. Bisag unsa pa na siya kamahal mo, barato na siya mga igsoon if you know the value. So how to know the value? By experiencing it personally. Dili kay mangutan na ka unsa may mga kuan ani, unsa may mga kuan imong gimemorya. Lahi magyutog imong na experience gyud. Parihar sa atong pagwali sa pulong sa Ginoo. Nganong di magkaka-push, nganong di magkakaduot gyud sa pulong sa Ginoo, nganong di magkakabundak sa mensahe, tungod kay wala nimo na experience ang Ginoo sa imong kinabuhi. Muna di mo gamit ang Ginoo sa pagwalis kaluwasan sa taong di luwas. Muna si Apostle Paul, sa dihang na gitrain siya, naminaw siya, gitudloan siya sa mga apostles, sa dihang na nakaibaw na siya, straightway. Niwali dayon siya mga kaigsuonan. And no wonder, Paul was successful in his ministry. Acts chapter 9, 21 to 22. Balik ta sa Acts. 21 to 22. Ingon sa Bible, mga igsoon, but all that heard him were amazed and said, is not this he that destroyed them, which called on this name in Jerusalem, and came hither for that intent?
that he might bring them bound unto the chief priest. Tanawa ha, partida na niya. Na-amaze sila. Kanindot ba na iyang giwali? Di ba umali? Naapay background, mga igsoon nga, contrast sa iyang giwali. Pero, successful si Paul sa iyang ministry. In verse number 22, in God's Bible, but Saul increased the more in strength and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is very Christ. Yun sa niya pag-prove sa iyang life o sa word nga iyang giwali. Mo na-amaze sila. Daghan ni believe, mga igsoon. Daghan ang na-converted Jew o Greeks. Daghan ang naluwas. Gentiles. Nagbaha, mga igsoon, ang naluwas. Nga naman, because sa iyang kinabuhi o sa iyang giwali. Nilihok ang gahom sa Ginoo. 2 Timothy 4:2, I close. 2 Timothy 4:2. Usay King's Bible. Preach the word, mao gyud atong trabaho. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Klaruha, siguruha nga imong doktrina sakto. Og siguruha nga andam kang mo sakripisyo. Nga long suffering, mga igsoon, long suffering. Pero bantayan nimo, no, kaning word nga instant. Unsay pasabot na lang instant? Ayog langay. Mabita na kana uso na kayo instant coffee. Daghan kay ganahan mo kanila ako kay instant wala daghan tang mga sudlanan diha sa kape ug sa sukar sa ana ba nindot na usa na kabuo mo na daghan kay na biktima ana kanseros di ay. Pero bisan nakaibaw na sila makadaot bi ana niya ang convenient. Convenient man kaayo kay ibubo ra man nimo niya ala kutaw-kutawon dayon o convenient sa kay ka sa ospital unya. Di ba? Bakasyon ka sa hospital. Adto ka bakasyon sa hospital. Unya, naagay mo atiman nimo, mo na nakanindot pero piting mahala sa iyang daily. Unya libre pa tuslok sa dagom. Mo na kapait. Makadaot pero tungod kay instant o gi-accept lagi na nga word. Pero ngano sa Kristohano nato nga kinabuhi. Instant man ang giingon sa Bible diri. Usa may problema ani nga instant ni nga dili man niya nato masabtan. Unsay problema ani nga kuan nga instant? Uy, paminaw mo. Tubaga ninyo, tubaga. Ingon sa Bible be instant. Nya daghan kita rason ay di sa pastor kay. Instant ba na? Season or out of season? Di pa man ron kuan pastor, oy, di pa ron angayan mag naunsa man ka, daghang makagrason. Reprove, rebuke, exhort. Nga mainantuson with all long suffering and doctrine. Mao na si Apostle Paul, successful siya. Tungod kay gibuhat niya. Wala siya galangay, mga igsoon. Kay kung kita maglangay-langay ta, wag yun tayo agi ani. Maabot na panahon tiguang na ta, di na kay takabarog. Daghan na magyud diferensya bay agyud mga kaigsuonan. Nindot unta lang kanang tai chi nga exercise sa bangko kanang pang-atong edad bitaw. Unya usao mga papaliton punta Nya mahadlok mo kung mupalit na ng online. Pwede itong nailibre ana ba nga makuha na ito nga sample bitaw. Kay munindot ko no, kaning atong usa diri ka ab na to, maabs daw. Napuslan man ni ka lang na kay anak, mapuslan man ni siya kay iligkugos di kay kapoy. Lahi gito nga igsulog nimo sa suit, ingon na ba kanang kuan kayo. Kanindota.
Mas nindot man sa guningon nga presentable ta. Kaya ang ato magong giwali, ang atong giwali ba pinakamahal sa tanang produkto aning kalibutan na. The gospel of the Lord. Unya kita nga gada, mura na tayong taon tigbaligya og kanang lugod sa skina. O dapat pagwapo po ta, oy. Di ba, nakasabot mo ison? Diha ra gyud nasakto ng mga Mormons. Mga Jehovah's Witnesses. Mga Baptist, mag-t-shirt naman, mag-visit. Asam ta, visit ta. O, visit ra dayta. Pwede mag-short. Kamahalon sa imuhang produkto. Sa Salad Master, di mo pwede na mag-short, di ka pwede mag-t-shirt. Mas nindot magani nga magbarong ka, mag-necktie ka, mag-present, para inig-init ba? Tuwalya na ito imong gibita. Ay mong necktie, cotton, para naing gamit. Kinala presentable ka, nga naman, ang imong gibaligya, perting mahala. Diba, nakabantay mo, depende mo na si baligya. Good. O ka na maligyag duwaan, nga ang ilang necktie puwa. Tanawa na guna, magdadag. Dago kayong bag, pero ga necktie, gasut. Tungod kay girespetuhan nila ang ilahang produkto. O kita, do we respect sa gipasuroy sa Ginoo nato? Negosyo man ni God, kumpanya ni ang simbahan. Ang tagiya ni ang amahan. Kasabot na, kita mo'y mga salesperson. Ang atong produkto, gospel. Muna niyo ng Ginoo, kompleto ta sa supply. Di mahurot ang supply sa atong produkto. Muna niyo ng Ginoo, panlakaw na mo, isuroy na atong produkto. Nakasabot mo, nindot pa kay freebies, kay mansion in heaven. Wata na maligyag mansion, pakapin ra na. Streets of gold, pakapin ra na. Pero ang atong produkto, gospel. Nakasabot ta? Unya, samtang wala pa ta naabot dito, sa ato ang freebies, aw ari sa ta sa simbahan, kay mao man ni siya ang departure area. Dili man ta pundokon, mao man ni siya ang kanang waiting kuan. Kanang waiting area. Dili ta magbaid, dili ta mga lagad si Ginoo samtang wa patagi danya didto sa langit. O niya kung wa ta di ta kamaw mutudlo ana. Sige tag discourage. Maigo lang tayo mensahe, discourage ko eh. Discourage man ka. Ako may gisigutan. Wa mo kay sigut-tigod. Ikaw sig panagang. Dawata na lang. Di ba? Kada simba nato nagyud tay makatunan mga igsoon. So sa pagkakaron ang atong gikatunan sa kinabuhi ni Apostol Paul, ayaw pagwali, ayaw kahadlok, ayaw glangay gyud sa pagtudlo sa ebanghelyo. We are now the bearer of the gospel. Kita na karon ang isugo sa Ginoo sa paglakaw, sa pagwali sa ebanghelyo. So kay naa man ta on the mission man ta, naa man ta sa kanang actual man ta nga nanabaho karon sa Ginoo. Mo na ayo ibaligya imong panahon. Mo na gikuan jud ta, gibadlong jud ta mga kaigsunan. Learn sa panahon sa mga Israelites dito sa Egypt, learn their lesson. Dili sila kabuhat sa ilang obligasyon sa Ginoo because naa sila sa Egypt. Nasabdan? So karon ayaw na, i-learn nato na. Unya, free yourself. Unya, pagkahuman, pagwapa pud ta. No? Kumusta mo sa diyang mamisita mo? No? Ari ato pangutanong mga lalaki. Let me close in this actual nga pangutana. Kamong mga lalaki, mamisita mo sa inyong mga naibgan. Unsa may inyo sulubon? Na magsulo ba kag t-shirt nga way plancha? Unsa may inyo sulubon? Kana bang karsunes nga daan o magpili jud kag pinakabag-o unya kanang pinakanindot nga pulo, kanang pinakanindot nga polo shirt. Nya mag-insert jud ka nya hasta kapila ka man namin.
Ha? Unya masipag ang anak. Kaya basing inigsulti mo, turn off ba? Di ba tinuod na? Yung mga lang, ready jud kayo ka, nga di ka ma-turn down. Wadto ra ka sa imong naibgan. Unya it so happen nga ang imong gibisita na ibog puday nimo. Nya nakaibaw nga, "Lang mamisita si ko anak ko karon." O tanawa. Tanawa ha? Tanawa kung sa imong sulobon. Tanawa kapila ka manudlay, kapila ka manamin, na tanawa daw na ba? Sige pahumot. Nga naman, bisitahan ka. Lukibo, biyat na. Kanindo tutag mo na may tabo sa mga Kristohanon, giwalihan ko sa Ginoo. Ano ba mo? Ingala ba ito excitement, maminaw tag mensahe? Pinala ba? Nitando, abi na itong nitando. Giduka na ito. Nagod pero gibisita ka sa imong crush. Mga igsoon bisan pa og alauna nas kadlawon o launa nas kadlawon, wa pa hugdok ka. Ngano man, malipayon kaayo. Kay ba man ta ana? Naatay stamina, naatay strength nga atong ma-offer because na-enjoy ta. O dapat diri sad sa pulong sa Ginoo. Ato ipakita nga love na to ang Ginoo. Ipakita na to nga manasigon ta. So pag napakita na nato, user ta sa product. Pag adto na to sa mga tao nga wa kasabot ani, nganong malipayon man mo, nganong excited man mo. Sa layo pa nagtanaw ko ninyo ba malipayon kay mo. Dili kay dito sa layo. Pagabos balay. Sir, ganun na. Pero dito pa lang sa layo, gitanaw na kaniya. Uya ni mga tawhan na. Ayay, murag ari man padong nako. Wa day ka kaybaw nga nagtan-aw na to nga luuya ani nilaw gamay ra tingan nig allowance ay kay nagmugot man. Pag abot sa imo ha perti nagdakuha sa smile nimo. Sir, kanang naakoy share nimo sir. Nini si magkalit. Wa nasakpa nakadaan. Di ba? Wa ka experience. Kay kung experience ka sa pulong sa Ginoo, inigpaduong nimo dito sa field, nagvisit ka, malipayon ka. Excited ka. Kinsa kaning ihatag sa Ginoo nako ron nga akong sharean. Di kay magbungkot ka mga igsoon nga muro ka ngitag away ba. Oh. Wa man nimo na experience good. Oh, mo na siya, di ba? Padung na ka mamisita, na may portion nga nag-uol ka o excited kay ka maabot na ka dito sa ilaha. Murag mo kasuway oy. Akong gitanaw mga minyo ba? Murag mo kasuway. Unya, wa pa jud ka kapaniod to, way gutom way gutom. Way gutom. Di ba? Nya man pag-abot dito, gi-offeran ka, pusog ko. Excited kayo. O, pero das buluaton sa Ginoo. Why snack? Tumaw Mo pa'y pagpaniod tugod. Niya, mag-visit na ta. Mag-snack sa tao. Kay murag, gutumon ta anin dito sa daan ba? Igabot sa daan, mangita ang pag-imbis, pangitaon ka lang sulwiningon. Mangita asa ta ka-snack diri. Puro kaon na imo pangitaon. Puro snack, mga igsoon. Mo na natabo sa Bible School sa una. Mana puro snack. Mura na gibaktas rin ang area ba? Baktas yung common. Time na, ulit na ta. Bitaw, muna may tabo ka ng way heart ba? Waka ka-experience. Pero naka-experience ka, di gyud ka musugot nga wa kay maingnan. Ug ang imong kalipay naa sa imong pag-ingon. And that is the job nga nakita nato ni Apostle Paul. So dapat ma-experience ko na nato mga igsoon. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for this afternoon. Salamat kay Lord sa mensahe nga imong gihatag kanamo kabahin sa kinabuhi ni Apostle Paul. Tuguti, Lord, nga ma-experience namo ang iyang kalipay.
ma-experience namo ang iyahang success sa ministry. Tuguti Lord nga ang iyang boldness, ang iyahang pagka mainiton sa pagpangalagad sa imuha, ma-experience po namo Lord sa among panahon. Ug tuguti nga matubo mi, mulig-on mi sa espirituhanong kinabuhi. Ayaw itugot Lord nga magpabilin mi sa mga karaan namo nga mga pangunahuna o mga style sa pagpangalagad nga sawa pa mi naluwas. Nga mura ramig mo simhot sa simbahan ug wala nay urgency sa misyon nga imong isugdan. Ang reason nga nung naay simbahan tungod kay naay ebanghelyo nga imuhang gihimo para maluwas ang mga tao gikan sa sala. Kay kung dili maluwas, mahiadto gyud sa linaw nga kalayo. Salamat kay Lord nga kami part ni ani nga misyon. Salamat kayo nga gi-intriguhan minimo, gisaligan minimo ani Lord nga misyon. And I pray that you will bless us, dear Father, as we continue sa pagsabwag sa ebanghelyo kadto sa mga katawhan. Tuguti Lord nga magmalampuson mi. And may you please let this invitation be victorious this afternoon, Lord. Bless your people to come to kneel down before you to honor your name. For your glory we pray in Jesus' name. Amen. Ipanalangin natin sa Ginoo